Ako bilang SDA nurse, hindi naniniwala sa bintang mo kasi ang obligasyon namin ay sumagip ng buhay. Kung meron man na abort na sinasabi mo, I'm very sure it is a therapeutic one and it is out of medical necessity. The medical term doesn't have any choice but to abort a fetus in the sense that it won't survive or mother's life is threatened. Now, may I ask you, brother, if you are in the situation where you're the husband of the pregnant mother and the father of the unborn child fetus, will you sign the consent waiver in the hospital of your wife to undergo? Maybe you will understand our dilemma. In the hospital, whenever the situation arises, and if someday you will experience the same situation, maybe, then you will ready understand that I am trying to say here. May the Holy Spirit enlighten you, brother. Yan. Ito po yung kanyang comment na gusto ko pong bigyan ng pansin sa pagkakataong ito. So, para sa akin, positive naman yung kanyang comment. Wala namang masama po dito eh. Kumbaga, nagbibigay lang siya ng kanyang sariling saloobin about doon sa aking mga ipinapahayag. Ang ganda nga ng pagka-deliver niya, hindi naman offensive, hindi naman offended. Kumbaga, mapapansin natin na meron pa nga siyang malasakit dito. Kaya nga sabi niya, may the Holy Spirit enlighten you, brother. So, salamat po sa comment. At ako magbibigay po ng komento patungkol dito. At sana, sa mga makakapanood po dito, maganda, ito yung gusto ko talagang linawin matagal na. Kasi marami akong napapakinggan sa comment na, yung topic mo abortion, brother, hindi naman totoo yan. Isa akong nurse, registered nurse ako, at hindi naman namin ginagawa yan. Ayan. Tapos meron pang nagsasabi na kung meron mang abortion na nagaganap, yan po ay between life and death lang. Yan ay medical necessity kung tawagin. Kumbaga manganganib yung buhay ng magulang, kaya kailangan siyang i-abort unless mamatay silang dalawa or yung baby ang mamamatay or baby ang mamamatay, buhay ang nanay ang patay, buhay ang magulang. Yung mga ganong circumstances. Kumbaga gusto niyang sabihin na una siya ay isang nurse. Dahil siya ay nurse, mas authority nga naman kasi hindi ako nurse. Siya ay nasa field, isa siyang nurse. Sabi ko nga meron akong kilala si Jezreel eh. Ang alam ko nurse to, hindi lang ako sigurado, pero ang alam ko registered nurse to si Jezreel. Sumasalamat din sa akin. Hindi lang ikaw sister, napakarami po ninyo na nasa field na nagpapahayag ng pagsalungat sa aking topic na abortion. Ikalawa, sinasabi ni sister na tayo ay nagbibintang lang. Kumbaga walang ebidensya. Brother, may ebidensya ka ba na talagang may naganap na abortion? May statistic ka ba dyan na may papakita? Yan. Ito yung lilinawin natin. Pangatlo yung binabanggit niya na kung ikaw yung nasa sitwasyon, kasi sabi niya, kung meron mang abortion, siya daw ay very sure daw na ito po ay therapeutic. Yan. Ito yung walang kamatayang argument na smokescreen, therapeutic. Pag sinabing therapeutic, sa kagalingan. Kumbaga, yun nga, pinaliwanag ko na nga, merong life-threatening sa mother kapag hindi inabort yung nasa sinapupunan. O kaya yung nabuo sa labas ng womb, hindi naman talaga yung mabubuhay. Kahit anong gawin mo, hindi mo i-abort yun, hindi mo mabubuhay. Mamatay pa yung nanay pag di mo inalis yun. Yan. Kumbaga, ito yung mga tinatawag na therapeutic. Ito lang daw yung nagaganap at legal talaga ito sa ating batas. Kasi ito ay pagliligtas ng buhay. Sabi niya nga, bilang nurse, yun yung gawain namin, magligtas, hindi para pumatay. So ito po yung aking ididiin sa video na ito. So hindi ako galit sister, ako yung magko-comment lang din, hindi naman masama sumagot sa iyong pahayag. So magkaroon lang tayo ng bukas na isipan kasi gusto mo magkaroon sana ang Holy Spirit ma-enlighten ako. So tingnan natin kung sino yung dapat na ma-enlighten. Pero wag lang kayo maging bias kasi baka naman nagsasabi kayo ng ganito kahit sabi mong registered nurse ka pero one-sided ka naman. Dapat hindi ganoon. Dapat pakinggan nyo yung sinasabi ng lahat ng tao. So kung isa kang Adventist nagdududa, gusto mong malaman, totoo ba talaga na may abortion na nagaganap? Totoo ba na ako ay nagbibintang lang? So, panoorin mo ito. Magbibigay ako ng mga ebidensya sa iyo. Unahin natin sa argument na siya ay isang registered nurse. Hindi kasi nga ako nurse, ibig sabihin, mas may authority siya. At sinabi niya nga, hindi daw isinasagawa yung abortion na aking ibinibintang. Sabi ko nga, kahit registered nurse ka, hindi pa rin sapat na batayan yun para masabing ikaw yung nagsasabi ng totoo. Bakit? Kasi ako po ay nagsuri talaga. Mahigit 3 taon po ito. At ang aking pinagbabatayan, hindi po basta nurse. Halimbawa, si Dr. Dehay, isa po itong doktor. At ito nabuhay nung panahong iyon. Kasi 1970, 1971, 1992, hanggang pinaka-carry 2019, meron po tayong abortion guidelines. Isa kang nurse, syempre dapat alam mo ito. At kung nabasa mo ito, tingin ko hindi ka magko-comment ng ganito eh. Maliban na kung one-sided ka.
O baka hindi mo alam yung abortion guidelines. Pero I doubt na hindi mo alam kasi isa kang registered nurse sa ating ospital. So dahil doon sa inilabas ng General Conference, nagkaroon na isagawa yung term therapeutic abortion. Di ba? Yung ngayon sasabi natin na walang kamatayang smokescreen na therapeutic abortion. Pero si Dr. Dehay na nakapag-observe sa ating ospital, napansin nila na hindi na basta therapeutic. Dahil doon sa guidelines na inilabas, yung abortion sa Adventist nung panahon niya, hindi na basta therapeutic, naging greatly liberalized. Ito'y usapan at regarding sa issue na yan ng abortion sa ating church. We feel that there is already precedent. Anyway, sa taas ko muna simulan. Dr. Dehay then referred to the lack of an official stand on abortion. So itong Dr. Ika na si Dehay, wala ikang official na tayo tungkol sa abortion by the church ng ating church. At sinabi ni Dr. Dehay, we have rather reliable information that a number of your West Coast hospitals are permitting abortion, which is termed therapeutic, but appears to be greatly liberalized. Okay? So noon, ang dahilan, dahil yun ay mga nasa guidelines, therapeutic. Ibig sabihin, sa kagalingan ang dahilan kung bakit pinapayagan yung abortion. Tandaan nyo, 1970s ito. Wag ko kayo munang maligaw doon sa chronology natin. 1970s itong pinag-uusapan dito. Kasi sinasabi nga ni Dr. Dehay, walang stand yung church dyan sa usapin na yan ng abortion. Ngayon, sinabi nga niya dito na, parang sinabi niya na, akala ko ba therapeutic ang dating kung bakit pinapayagan yung abortion. Pero ang nangyayari but appears to be greatly liberalized. Nililiberalize, ibig sabihin nun, parang wala nang pakundangan, gawin ang gawin. Hindi na naging, wala nang kumbaga wala nang tinatawag na pasubali, kundi gawin ang gawin. Kaya greatly liberalized. Papakita ko ang data ho sa inyo maya-maya, no? Kaya yung tinanong niya, kaya dyan sa naka-underline na, we feel that there is already a precedent for permitting this surgical procedure at this hospital. Ito yung date, January 5, 1971. So kaya nga ito nagsalita ngayon si Dr. Dehay tungkol sa bagay na ito. Na naramdaman nila na meron ng president para payagan yung ganitong uri na ito sa ating ospital. Ano yun? Yung pag-abort. Okay? Kaya nung time na yun nga, sinasabi, walang stand yung ating church dyan sa bagay na yan. Tuloy lang natin ha. Next anak. Eto, dito nasisilipan ho tayo dito. Sa mga babasahin ho ito sa buong mundo Sabi ho rito, Seventh-day Adventist and abortion. Sabi dyan, Christians of all denominations are gathering on the National Mall today to protest the 38th anniversary of Roe versus Wade. Yan yung binanggit natin kanina. The 1973 Supreme Court decision that legalized abortion nationwide. Pero sabi nga natin na overrule na ngayon yan. But one denomination that may be sparsely represented is Seventh-day Adventist, whose large worldwide network of 170 hospitals allows elective abortion. Kaya nga, eto nga, nung anniversary noon, ng 38th anniversary ng usapin nga ni Jane Roe versus Wade, dahil pinaboran nga noong 1973 ng Supreme Court decision na illegalize yung abortion nationwide. Pero may isang sekta, denomination, na hindi nag-represent ang Seventh-day Adventist. Bakit? Kasi sa yung mga hospitals nila, 170 hospitals, pinapahintulutan yung elective abortion. Ano yung elective? Yun yung nasa guidelines na pinabasa natin. So kaya wala tayong representation doon, meaning hindi tayo against sa abortion. Kaya nga, dito, sinilipan ho tayo dito. Alam naman ho, no, ng ibang mga pananampalataya ng Adventist, yun na, dahil doon nga sa pagpapasya doon sa General Conference Executive Committee na killing sa abortion. Pag sinabing liberal, hindi nga ito basta hindi nga ito basta elective abortion Yung elective abortion kasi yung tinututulan ko dyan. Pero mas malala yung greatly liberalized. Mas malala po yun kaysa sa elective. Bakit? Kasi yung elective, mayroon pa rin guidelines na pasok lang dapat doon sa elective. Samantalang yung liberal, walang pakundangan ito. Walang pinag-usapan sa gusto mo magpa-abort. Yun na yun Ganon ang nangyari based kay Dr. Dehay. Hindi ako registered nurse. Hindi rin ako doktor. Pero yung aking pinagbabatayan, isang doktor. Sino yung paniniwalaan ko? Ikaw na registered nurse? Kasama na ng mga defender na nagtatago sa terminong therapeutic? O yung nabuhay mismo sa panahong iyon? Na ang sabi niya, yung abortion daw sa Adventist, hindi na therapeutic, greatly liberalized. Kumbaga kasi ganun yung mga defender di ba? Di ba sa debate, yung word na echad means one. Ano meaning yan? Yung mga Trinitarian at anti-Trinitarian, medyo magkaiba yung paliwanag nila dyan sa isang term na yan. So para magkaroon ng bigat yung argumento, anong ginagawa ng defender? Kumukote siya ng mga book ng scholar. At yung scholar na yon nagpapatunay sa kanyang tinitindigan. Ibig sabihin, kahit hindi siya scholar, pero nakasandal siya sa paliwanag ng scholar, nagkakaroon ng bigat yung kanyang sinasabi na simbigat ng scholar.
Ganon din, hindi ako nurse, hindi ako doktor. Pero yung argument ko, nagiging kasi bigat ng argumento ng isang doktor kasi nakasandal ako doon sa history na kung saan yung doktor natin nagpapatunay na yung abortion sa Adventist naging greatly liberalized. Hindi ako galit, sister, ha. Sabi mo, kailangan ma-enlighten. At least, para may background ka. Kasi, tingin ko nga, hindi mo napanood yung iba kong mga video, eh. Or kung napanood mo, kagaya ka lang ng ibang Adventist na naging one-sided. Kasi kung talagang fair ka, makikita mo talaga may problema ang guidelines. Pakita ko yung guidelines. Kasi sabi mo, bintang. Talaga bang nagbibintang lang si Mongkaga? Pakita natin yung, yung guidelines na inilabas. Ito po, Current Seventh-day Adventist Abortion Guidelines. Ano po yung sabi? Current. Hindi po ito sa akin. Hindi ko ito inimbento. Kahit sinong defender may hawak po nito. Ayun, current. Ibig sabihin, ito talaga yung bago. Pagka pinag-usapan is abortion guidelines, ito na po yung latest. Meron akong 1992, yung book, at meron din ako nitong latest. Kaya hindi ako pwedeng mailigaw about sa issue ng abortion. Bakit? May pinanghahawakan tayo. Sister, pakinggan mo kung talagang hindi ko naintindihan. Sabi kasi nila, ay siguro si Brother Ray hindi lang naunawaan talaga ang abortion. Tingnan natin kung sino hindi nakaunawa. Ito, Current Seventh-day Adventist Abortion Guidelines. Yung date niya, ang sabi dito, General Conference, October 11, 2019. Current po ito, 2019. Ito po, pag binasa mo, yun pong Current Abortion Guidelines, inspired pa rin po sa October 12, 1992. Same pa rin naman, wala naman nagbago. Yan pa din yun eh. At pag binasa, kayo na bahala magbasa nito kasi napakahaba po nito. Dito po sa number 4, ito po yung dinidiin talaga ng issue about sa abortion guidelines. Tingnan natin, ipaliwanag. Babasahin ko po sa inyo, sister, at sa mga Adventist kung talagang hindi ko talaga naiintindihan ng issue at kung talagang walang abortion na nagaganap. Sabi na nga, doktor na nga mismo si Dr. Dehi, sabi niya, naging liberal. Bakit? Dahil nga po kasi sa guidelines na inilabas ng General Conference. Ito po, babasahin ko. Dito na po ako sa current. Para wala nang maikatwiran ng isang membro. At itong current na ito ang tinatayuan ko na labag po ito sa prinsipyo ng 10 utos. Kaya bilang Adventist noon, talagang inilabang ko ito. Mali to. Dapat itong baguhin. Dahil naniwala kasi smoke screen ng maraming defender, akala mo nilalabanan kong Adventist. Hindi mo alam, tumayo talaga ako sa posisyon mo. Bakit? Sumusunod ka sa 10 utos. Tama lang na alisin ito. Bakit? Labag ito sa ating sinusunod na kautusan. Basahin natin ha. Sabi dito, the church does not serve as conscience for individual. However, it should provide moral guidance. Tingnan natin kung hindi naintindihan mo kada. Pagkakaunawa ko, hindi naman kasi ako singlalim ninyo, edi kayo na. Sa pagkakaunawa ko, ang church daw natin, hindi daw sinasaklawan yung konsensya, yung conscience mo, yung sarili mong moral, sarili mong pagpasya. Kundi ang ginagawa niya, nagpo-provide ng moral guidance. Diba? Hindi ko ba naintindihan? Tuloy po natin. Abortions for reasons of birth control, gender selection, or convenience are not condoned by the church. Hindi ko ba naintindihan to? Hindi ko ba naintindihan ito? Napakalinaw eh. Meron daw palang hindi kinokondon yung church based sa ating guidelines. Alin po yun? Yun daw abortion pasok sa kategorya ng birth control. Ano ibig sabihin ng birth control? Halimbawa, Dok, ito na yung anak ko. Pangwalo to. Nawala ng trabaho si mister. Ang dami na ng anak ko. Pwede palaglag ko na to. Kumbaga, normal delivery naman. Walang life-threatening sa buhay ng magulang. Pero dahil sa birth control, gusto niya lang kontrolin yung dami ng kanyang magiging anak. Gusto niya ipa-abort. Bawal po yon sa ating guidelines. Hindi ko ba naintindihan? Ano pa? Gender selection. Ay, ang inaasahan po namin, babae. Bakit lalaki yung naging anak? Ipalaglag ko po, sir. Kumbaga, normal delivery pa din. Wala ring life-threatening. Pero dahil sa gender selection, ipapalaglag. Bawal din po yon. Hindi kinokondo ng church. Hindi ko ba naintindihan ito? Grabe naman. Hindi kayo na. Ano pa yung hindi kinokondon? Or convenience are not condoned by the church. Convenience, halimbawa, gusto ko yung timbang ko, ganito lang eh. Dahil nabuntis ako, bumigat, palaglag ko to. Yung figure ko nasira, nagkaroon ako maraming kamot. Dok, ipalaglag ko to, hindi maganda sa figure ko. Normal delivery din po yon. May lalabas ng walang problema. Walang life-threatening sa buhay ng sanggol or ng magulang. Gusto niya lang ipalaglag. Ano pong sabi? Hindi daw yung kinokondon ng church. Hindi daw yung pinapayagan. Alam ko na ito eh. Meron nga ako na ito eh. Ituloy naman po natin. Tuloy pa natin. Women at the times. Pakinggan mo, sister. Kung talagang hindi ko naintindihan. Sa mga Adventist na sinasabi, hindi ko daw naintindihan yung abortion guidelines.
women at times, however, may face exceptional circumstances. Dito na. Pakinggan mo kung di ko naintindihan. Sabi ng church, sabi ng ating guidelines, hindi daw pinapayagan yon na i-abort yung mga yon. Pero, may mga circumstances na kinahaharap ang isang babae, ang isang nagbubuntis, na ito exceptional. Anong ibig sabihin na exceptional? Kung yung una hindi kinokondon, ito exceptional ito, except dito. Kumbaga ito, bawal ito, pwera dito sa mga ito. Ito yung pinapayagan based sa guidelines. Pakinggan mo kung hindi ko naiintindihan. Ano naman yung pinapayagan? Ito kasi, yung nauna, hindi kinokondon. Ito naman yung exceptional circumstances na pinapayagan. Basahin ko ulit. Women at times, however, may face exceptional circumstances. Ito na yung mga kung tawagin is circumstances na makatwiran na ipa-abort. Ito, nasa guidelines eh. Ano po yun? Basahin natin. Women at times, however, may face exceptional circumstances that present serious moral or medical dilemmas such as significant threat of the woman's life, serious jeopardy to her health. Putulin ko saglit. Sabi dito, may mga exceptional circumstances din na pinapayagan naman yung legal na abortion based sa guidelines. Ano po yun? Kapag daw meron, kung isa-summarize natin dito yung manganganib nga yung buhay ng babae. Ayan yun nakalagay dyan serious jeopardy to her health. Significant threat to the pregnant woman's life. Pinapayagan ito. Pero tandaan nyo, ang nakalagay dito is coma. Pagdating sa serious jeopardy to her health, coma. Ibig sabihin, may karugtong pa na pinapayagan. Makinig ka, sister. Hindi ako galit ha. Ako sumasagot lang sa iyong comment sa akin. Wala namang mali diyan, ipapaliwanagan lang naman tayo. Gaya na binanggit, wag lang kayong maging one-sided. Kung pinakinggan nyo yung mga debater, pakinggan nyo naman ito. Ito naman hindi inimbento, kahit sila may hawak po nito. Ito talaga yung current official abortion guidelines natin. Ito pinapalawa. Dito ako sumasandal, kaya matibay Matibay yung aking paninindigan. Basahin natin yung kasunod. Severe congenital defect carefully diagnosed in the fetus. Pwede rin daw ipalaglag kapag ka nakita doon sa sinapupunan na yung dinadala mo, mayroon daw severe congenital defect na na-diagnose doon sa fetus. Ang isang halimbawa po niyan is yung mga mongoloid. Yung mongoloid, merong physically at mentally defect. Based po sa ating guidelines, isa po siya sa exceptional circumstances na nahaharap sa isang babae na pwede po niyang ipalaglag based sa guidelines. Ito, labag to sa Biblia. Bakit? Ang dami pong Adventist na meron pong anak na mongoloid. Kaya matagal ko nang sinasabi, dito po sa guidelines, kung tunay mong nauunawaan yan, ba't nabulag ka dito? Hindi ko lang doon naintindihan. Ito nga may hindi kinokondom. Pero meron namang exceptional circumstances na kapag yung magulang nagpasya, pwede niya po itong ipa-abort. Ano yun? Manganganib ang buhay ng babae. Merong serious jeopardy to her health. Ano pa? Pag nakita sa diagnose na mayroong defect yung ipapanganak, labag na po ito sa Bible. Kumbaga, normal delivery naman, may di-deliver mo naman ng maayos, pero dahil lang na-diagnose na mayroong defect yung bata, pwede mong patayin, pwede mong ipalaglag. Basta yung magulang may consent. Di ba? Hindi ko ba naiintindihan yan? Ikaw ba? Hindi mo naiintindihan na labag sa Biblia yan? Gising ka na, hoy. Gumising ka na. Bakit? Yun pong guidelines natin, yung mga mongoloid, pwede ipalaglag. Basta magpapasya ang magulang. Guidelines po yan. Hindi ako nurse. Pero ang pinanghahawakan ko, yung ating guidelines. Yun lang po bang mga may physically and mentally defect yung pinapayagang ipabort? Hindi. Ang sabi pa, and pregnancy resulting from rape or incest. Yung mga registered nurse dyan, payag ba kayo? Na kapag
mayroong bunga ng rape at saka incest. Na-rape ka? Tara, palaglag natin. Basta ikaw magdesisyon, ha? Labas ako dyan, ha? Labas ako dyan. Kasalanan mo naman yan, ikaw naman magdesisyon yan. Tara, palaglag natin kasi sa guidelines pwede. O, di ba? Ayan, hindi ka ba naintindihan yan? Yung hindi daw pinapayagan, yung birth control, gender selection, yung mga ganyan, hindi pinapayagan. Pero yung mga exceptional circumstances, kapag may life-threatening, o kaya naman mayroong na-diagnose na abnormality sa pito, sa bata, at saka yung pagbubuntis na bunga ng rape at incest, pag nagdesisyon ng magulang, pwedeng ipalaglag yan. Ngayon, sagutin ko yung sinasabi, paano kung ikaw ang maharap sa sitwasyon na kailangang mamili? Matagal ko nang sinagot yan, kaya sabi ko hindi ka nanonood ng mga video ko Ang tawag dito, actually one-sided Bakit? Kasi kung talagang pinanood mo yung video ko, hindi mo sasabihin yun. Maraming mga nagko-comment yan, nagsasabi sa akin, paano kung ikaw ang maharap sa sitwasyon? Hindi talaga pinanood yung video ko. Kasi nag-start itong abortion na ito sa pag-review sa video ni Brother Melvin Sarmentos. Dahil sa haba nun, umabot yun ng part 3. At doon sa video na yon, nilinaw ko po doon na sang-ayon ako sa number 1, yung therapeutic, yung mga nganib, yung buhay ng magulang. Na ang sabi dito, yung may face exceptional circumstances that present serious moral or medical dilemmas such as significant threats to the pregnant woman's life, serious jeopardy to her health. Sang-ayon po ko dito. Ito po talaga yung matatawag nating therapeutic. Based sa meaning ng therapeutic, ito po yung uri ng abortion na necessary. Manganganib yung buhay ng magulang or ng bata or else dalawa sila mamatay. Therapeutic po ito. Hindi actually ito sadyang pagpatay. Ito'y pagsisikap na mailigtas at least kung kaya silang dalawa, much better. Pero kung isa lang, at least man lang may isa. O pagliligtas po, ito'y pro-life to Unang-una pa lang, silang ayunan ko na po ito. Hindi po ako tutol dito. Ano po yung tinutulang ko? Yung kasunod po noon. Number 1 lang naman kasi yun Hindi lang naman number 1 yung pinapayagan sa atin. Ano pa yung pinapayagan? Yun pong merong physically and mentally defect. Ganun din yung bunga ng rape at incest pinapayagan. Tinututulan ko po ito. Masama ba ako dahil tinutulan ko ito? Grabe naman. San kayo nakakita ng isang sumusunod sa 10 commandments, minasama pa ito? So payag ka, ilaglag ito? Kaya yung sinasabi bintang, no, hindi po ito bintang. Bakit? Pag bumalik po tayo sa statistic, dahil sa guidelines na yan, di ba, sabi nga ng doktor, na si Dr. Dehi, naging greatly liberalized. At based sa statistic, in-expose na to ni Melvin Sarmento from 1970, 1971. Mahigit 100 na yung napa-abort. Can you imagine, 1970 pa lang yun. At nabanggit nga yung ating university ho dyan. At yan nga po yung La Sierra Kaya nga sa bahaging baba, a prominent Seventh-day Adventist University in California is under fire. Mainit yung naging sitwasyon kasi mabigat na issue ito Kaya ho, di ba, yung maraming mga denomination, mga Christians, lalo na yung Roman Catholic, ay against dyan sa abortion. Bakit ang Adventist okay sa abortion? Hospital spokesman Rig Borges said the Seventh-day Adventist Church does not condemn abortion and abortions aren't just performed willy-nilly at the hospital. So, eto sa mga ibang mga pahayagan, yung isang spokesman ng Adventist na binanggit yung pangalan dito, ay hindi kinukondina nga yung abortion. So, ang killing ng church, abortion. Dahil nga dyan, sa pinagpasyahan sa General Conference Executive Committee. Kaya hindi na pinarating doon sa in-session next, ito pa yung record mula noong 1968. Abortions at White Memorial. Ito yung hospital natin sa Hawaii. No? Noong 1968, 3 lang na abortion ang kinandak. Noong 1969, 12 na. Noong 1970, 79 na. So, true percentage, next mami, lumalabas, 558% ang itinaas. 1970 pa lang yan. 1968, 3. 1969, 12. Noong 1970, 79. So, 558% ang ginawa ng hospital natin doon sa Hawaii. Kaya nga dito nagsimula yung issue. Kaya nga nagbumuo ng mga committee. Nang sabi nga doon ng isang elder, ay competent committee para pag-usapan yan. Yun pala, nagbigay lang ng guidelines. No? Yun yung sinasabi doon sa guidelines. At dinugtungan yan hanggang sa ating panahon, 1990s. At hanggang sa naganap nga yung botohan na nag-disagree si Pastor Doug Batchelor doon sa General Conference Executive Committee. Ito, next mami, nung 1970 guidelines, ayan, yung guidelines ng 1970, tinuturing pang conservative kasi only therapeutic reasons interfered with making money, published for the public. Noong 1971, naging ito na, liberal na. Kaya nga sabi kanina nung isang doktor na binasa natin, nagiging liberal. Ibig sabihin, basta-basta na lang isinasagawa. Parang wala ng pakundangan. Kaya nagkaroon ng executive committee noong 1992. Bakit? Hindi na maganda ang nangyayari. Greatly liberalized na ang abortion. Hindi ako nurse, pero may pinanghahawakan tayong evidence. Kaya kahit saan mo pa ikot-ikutin yan, alam ko yan. Alam ko rin yung ginagawa ngayong video ng mga defender. Alam ko lahat yan.
Pero hindi naman nila kayang baguhin ito. Ito nandito ito eh. At yung history o kaganapan at testimony ng mga nabuhay nung time na yun, hindi nila yon matatanggal. Kaya tama talaga yung aking tinitindigan na dahil sa pesting guidelines na yan na ipinasa sa General Conference, inilabas ng General Conference, marami talaga ang naipa-abort ng walang kalabang-labang bata ayon sa ating official guidelines. Mapaluma, mapakerent, same lang. Hindi po na bago. Kaya tayo po ba ay naninira lang? No, may evidence tayo. Ang naninira is yung walang ebidensya. Pero tayo, meron po tayong ebidensya na ipinapakita. Ngayon, ang tanong natin is ito. Pakinggan mo lang ako bago mo i-skip itong video. Ang tanong, meron bang kalakaran ng abortion ngayon? Kasi meron akong nakikita, hindi na nila kayang mapabulaanan yung aking video na meron nagaganap na abortion. Kaya ang tanong na nila, may abortion pa ba ngayon? Kumbaga, hindi na nila kayang takba, talaga nagkaroon ng abortion eh. So, ang gusto na nilang i-drive is, nagbabago tayo, unti-unti nating tinatama. Diba, ang ganda pakinggan. May abortion pa ba ngayon? Ay, wala na daw. Wala na. Eto, meron akong ipapakita testimony. Hindi ko po ito followers. Followers po ni Brother Melvin Sarmiento. Tumawag po sa kanya. Disclaimer lang, hindi ko po sinasangkalang ang video ni Brother Melvin Sarmiento. Ginagamit ko po yung video ni Brother Melvin Sarmiento to prove na hindi lang ako yung nag-a-arrive sa conclusion na may naganap talagang elective abortion sa ating mga ospital. Ibig sabihin, kung sasabihin yung mali yung aking sinasabi, dapat yung ipaliwanag yung video ni Brother Melvin Sarmiento. Bakit isa pa siyang Seventh-day Adventist eh? Hanggang ngayon, Adventist pa siya, walang kumo-question doon. Kung tama yung kanyang video, tama yung aking sinasabi. Bakit? Pareho naman kaming naninindigan na may naganap na elective abortion. Di ba? So balik tayo. Si Brother Melvin Sarmiento, hindi siya actually yung i-reference ko dito, yung testimony ng kapatid na tumawag sa kanya. Ayon sa pahayag ni Brother Melvin Sarmiento, yun daw kapatid tumawag sa kanya at pinayuhan siya. Pinayuhan siya ng ating ospital, ng ating doktor na ipa-abort yung baby niya. Bago ko ituloy ha, kasi kasama doon sa guidelines, yung pag na-detect na merong abnormality yung sanggol sa loob ng sinapupunan, sabi nila, pwede yung ipa-abort kasi magkakaproblema pa yung parent. Tinalakay ko na rin yan nung nakaraan, hindi ako nagbabago ng position ko doon sa unang video. Meron sa aking tumawag na follower ng Aroet, taga Germany naman siya, Germany. Doon na siya nakatira, napangasawa niya yung taga ron. Pinakita niya sa akin, pinadala niya sa akin, hindi ko nababanggitin yung pangalan niya ha. Pinadala niya sa akin yung picture ng anak niyang babae, 9 years old na ngayon. Ganda-gandang bata. Ganda. Tapos nagsabi siya sa akin na sa awa ng Diyos, itinuloy niya yung pagbubuntis sa kabila na nakitaan ng depekto ang sanggol sa kanyang sinapupunan at ano yung advice ng isang doktor natin sa kanya, i-abort na yan. Kasi magdudusa ka dyan pag pinanganak mo yan kasi abnormal sa loob. Ayan. Ha? Siyempre, nag-pray yung kapatid at nung nagbakasyon sila dito sa Pilipinas, may nakausap siya, nakilala ko ring doktor, siyempre. At in-advise siya, ipag-pray natin. Kaya nagdesisyon yung kapatid na yun na taga-Germany, nung nag-pray sila nung mabait nating doktora, nag-pray sila, in-advise na mag-pray, and then, nabuo sa desisyon ng kapatid natin na itutuloy niya ito. Kahit alam niya magkakaroon ng problema nga pag iniluwal na yung sanggol. Pero nakita nyo, kaya inunahan ko na agad eh. Nung pinanganak niya yung anak niya, normal at yun nga yung napakagandang batang babae. Sabi niya sa akin, kung pina-abort ko pala ito, Brother Melvin, ayon doon sa advice ng doktor sa hospital natin, hinayang na hinayang ako rito. Siyempre. Bakit daw? Kasi nakita sa diagnose na magkakaroon ng problema, siguro physically or mentally defect. So, ang doktor nag-alok sa kanya ng abortion. Pero dahil tong kapatid na to, tinindigan yung 10 Commandments siguro. Hindi siya pumayag. Bahala na. Kung ano man ang ilalabas, tatanggapin namin kahit na may defect yan. Hindi ba ganun? Sa ating guidelines, hindi ganun. Pwede ipa-abort pag nag-desisyon ng magulang. Swerte kung ang magulang manindigan. What if hindi? So, saan isasagawa? Based sa guidelines, syempre sa ospital natin. Alangan namang sa ospital ng Katoliko. Sasabihin ng ospital ng Katoliko, teka lang, hindi namin guidelines yan. Doon ka sa nagbigay ng guidelines. Sino magsasagawa? Syempre, doktor natin. Alangan namang doktor ng protestante. Sasabihin ng doktor protestante, wait lang, wala kaming ganyang guidelines. Doon kayo sa ospital ng Adventist, andun yung guidelines nyo eh.
Di ba? Anong sabi ng doktor? Ipa-abort daw. Nanindigan yung kapatid. Nanindigan yung kapatid. Itinuloy yung pagbubuntis. Aba, napakagandang bata. Sabi niya nga, kung sinunod niya yung doktor daw natin, di wala, sayang naman, napakagandang bata. Kaya ang tanong natin, may kalakaran pa ba ng abortion? Based sa patotoo, testimony ng kapatid na experience niya. Meron. May alukan ng abortion. Hindi ko to followers At hindi ko basta sinasangkalang si Melvin Sarmiento dito, kinukuha natin yung testimony ng kapatid na tumawag sa kanya. So, ang chance lang, para mapabulaanan yung sinasabi ko, kailangan yung paratangang sinungaling si Melvin Sarmiento nag-imbento ng kwento. Sige, yan naman kayo magaling. Alam mo yung kapatid na one-sided, tinatabla niya lahat, hindi totoo, sinungaling yan. Tatablahin niya yung lahat kahit nagdudumilat na yung katotohanan. Pero pagka open-minded ka, makikita mo, mayroon yung problema sa guidelines. Tama pala yung nilaban ni Moncada. Tama pala na may mali sa guidelines. Bilang mga commandment keeper, tama lang na maalis yung guidelines na yan. Bakit? Sapagkat habang nandyan ang guidelines na yan, kahit ang ating official statement ay pro-life, hindi mo matatayuan yan dahil ang tatakbo sa hospital, hindi yung ating statement, kundi yung ating guidelines. So, sa comment ni sister na tayo daw ay nagpaparatang lang, siya ay registered nurse. Hindi man ako galit, sister. Ako'y nangatwiran nanti kasi hindi naman kita pinigilan sa pagko-comment. Sabi ko nga, malaya, kahit sino dyan pwedeng mag-comment. No? Pero kapag nag-comment ka dyan at nakita ko na dapat sagutin, sana huwag ka rin umangal. Bakit? Rights ko na yun. Nag-comment ka sa aking video. Wala naman ako pinipilit sa aking mga video. So, ito lang, maging objective po tayo mga kapatid, ha? At gusto ko lang sabihin na mag-move on na po tayo. Ako naman, kaya nagtalakay nito kasi mayroong nag-comment. The more na may nagko-comment ng ganito, rights ko po itong sagutin. Pero ako po, nakapokus na po ako sa commandments ng Panginoon. Nakapokus ako sa 10 commandments na hindi po nakasandal o nakadepende sa interpretation ng Adventist. Sana po naging maliwanag po sa inyo ang bagay nito. Pagpalain po tayong lahat.